Ang kaluwalhatian ng Diyos ay pinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Tayo pong lahat, naway ang mga salita ko at kaisipan, kaluguran mo, Yahweh, manunubos ko at kalungan. Awitin po natin ang 40,000 tongues to sing. Maraming salamat po at muli niyo po kami pinagkaloob ng buhay sa araw na ito. Muli niyo po kami pinagsama-sama upang mag-aral ng iyong banal na salita at magpuri sa iyo, Panginoon. Panginoon, pinapaubaya ko na po sa iyo ang lahat-lahat, ang aming mga problema, ang aming mga pinagdadaanan, ang aming mga pagsubok, at lahat-lahat, Panginoon, sa inyo ko na po pinapaubaya, naway kayo na pong bahala sa bawat isa sa amin at yung gagamitin niyo pong Panginoon na anak na magsasalita ng iyong banal na salita. Naway buksan niyo po ang aming puso't isipan upang maunawaan po namin ito. At naway bigyan niyo po ng wisdom and knowledge, Panginoon, si Pastor. At kami po'y humingi ng paumanin at kapatawaran sa aming mga pagkukulang at sa aming mga pagkakasala. Ito po ang panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, good morning po sa ating lahat. Pwede po bang itian ninyo yung inyong mga katabi? Ayan, yung katabi nyo po last week, nandyan pa po ba? Wala. Diba po, ang bilin natin last week ay yung katabi mo ay siya yung magiging accountability mo. Ayan. So, this week ulit, kung sino yung katabi mo, siya yung assignment mo kay Lord na ipag-pray mo buong week. Okay po ba yun? And sino na pong handang magpuri sa Panginoon? Pwede po bang tayong lahat ay tumayo? And let's worship our living Lord. Awitin natin yung resurrection power. Shout, unto God.
natin ngayong umaga ay nasulat sa isang unlikely na sitwasyon. At ito po ay nasa Philippians. Sabi ni, isa pong nakastrike sa akin doon na word na laging inuulit ni Paul is, rejoice. Alam niyo po ba, rejoice, fill your thoughts with positive, fill your mind with the good things that are good. Alam niyo po ba, sinulat niya ito, nasa kulungan siya, yung Philippians, sinulat ni Paul. And very unlikely sa isang prisoner to say dun sa mga taga-Pilipos to rejoice kasi nandun siya sa kulungan. Sabi niya, merong peace si Lord na binibigay sa kanya. At kahit nandun siya sa moment ng persecution, nararanasan niya yung kapayapaan. At tanging yung tunay na presensya ng Diyos sa ating buhay lang yung pwedeng makapagkaloob sa atin ng kapayapaan. Pero every time na magrereklamo ako sa Lord, sa lahat ng nararanasan ko sa buhay, lagi akong nare-remind dun sa moment na naglalakad siya papunta sa cross. Carrying the cross kung saan siya i-crucify. Kasama yung mga hagupit. And every time I would grumble, I was humbled. Kasi yung hari na pinaglilingkuran ko, yung ama na pinagre-reklamuhan ko, masigit pala yung dinanas niya para sa akin. Na yung ama, yung hari, na siyang dahilan kung bakit tayo narito ngayon, pinili niyang mag-suffer to save you and me. And every time I think of this, wala akong pwedeng ibang gawin kundi mag-rejoice, sumamba, magpuri sa Panginoon. And I'm alive.
you, my King, would die for me. Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you. Amazing love, amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you. And Lord, we bring you back all the glory, honor, and praises in Jesus' name. Amen and amen. Morning po. Sagutang Sagutang pagbasa. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay tinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan lamang si Kristo at lubusang makasama niya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Makibahagi sa Kanya ang mga paghihirap at maging katulad niya sa Kanyang kamatayan, upang ako man ay mahuling buhay mula sa mga patay. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Hesukristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginawa ko. Nilimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layunin na nais kong makamtan. Tayo pong lahat. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Lord has promised good to me. His word my hope secure. He will my shield and portion be as long as life endures. Awit sayaw ng mga bata.
Kids, let us pray. Okay, let us pray, children. Aming Diyos, maraming salamat po sa mga batang ito, Panginoon, sa pag-iingat nyo sa kanila, sa bawat isa sa kanila, sa kanilang pag-aaral, Panginoon, sa kanilang paglalaro. We pray, Lord, na patuloy silang lumaking mababait, may takot sa inyo, Panginoon. Gayun din, Father, we pray na yung kanilang mga magulang at bawat pamilya nila ay patuloy nyo pong i-bless, Panginoon. Yung kanilang business, Panginoon, yung kanilang pagtatrabaho ng kanilang mga magulang. Gayun din, Father, yung bawat membro ng kanilang pamilya, Panginoon. Patuloy nyo rin sila, Panginoon, na palaki na mababait, Panginoon, sa kanilang paglalaro din, Lord, at patuloy nyo silang pag-iingatan. Sa inyo po namin dinadalangin at itinataas ang lahat ng ito. In Jesus' name we pray. Amen. Yang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yang ngitian nga po natin ng ating mga katabi. Yan. Pinagpala ka sa umagang ito. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi. Yan. Kung mapapansin po natin, wala po ang ating butihing pastor. Siya po ay nasa Ilocos po ngayon. At after po ng sermon niya mamaya doon, ay babalik din po sila mamaya. Magbabiyahe ulit po sila. So, si Pastor Regan po ngayon ay nasa San Rafael at ang ating Pastor Rose ay nandito po. Siya po yung mag-speak sa atin. So, salamat din po dahil na daos na rin po ang World Teachers Day noong Thursday and Friday po. At Happy Teachers Day po sa mga lahat ng mga teachers po na naririto ngayon. Noong Friday po, ginanap din po ang workers meeting sa San Esteban Angeles UMC. Sa October 14 po, magkakaroon po ng WSCS annual activity na gaganapin po sa Wesley UMC. Meron po sila, lahat po to ng mga local officers at meron po silang registration na 200. Sa November po, magkakaroon po ng UMYF Sing Out ang mga kabataan. Yan, sa November 4 po yan. So, gaganapin po ito sa Kabanggan Sports Complex. So, lahat po ng mga kabataan na naririto, inaanyayahan ko po kayo na makibahagi sa gawain ito. Alam ko marami mga kabataan dito na hindi pa po sila ganong ka-active. So, pahintulutan niyo po kami na makilahok sila sa ating gawain sa distrito. At sa November 21 to 22 po, ay magkakaroon po ng MEA Convocation. Yan. MEA Convocation po. Ito po ay West Middle Philippines Annual Conference lang po ito. Yung Bataan Zambales. Yan. So lahat po ng naririto at first time po na dumalo sa ating gawain, welcome po kayo. At sa mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan, happy birthday po sa inyong lahat. Yan po. Palakpakan po natin. Sino po rito ang nagdiriwang ng birthday ngayong week na ito? Pwede po ba tumayo? Yan, si Kuya. Anong pangalan mo, Kuya? Arkin. Yan. Happy birthday, Kuya Arkin. Sige po. Pangunahan po tayo ng panalangin ni Pastor. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat,
salamat sa umagang ito. Salamat sa isang napakagandang pagsikat ng iyong araw. Salamat sa kalakasan, sa lahat ng kabutihan, pagpapala, kadakilaan mo sa buhay namin. Salamat, Panginoon. Sa araw na ito, patuloy mo kaming pangunahan sa aming gawain, sa aming pagsamba sa iyo. Dalangin namin ang pagpapala ay patuloy na maranasan ng bawat isa. Gayon din, Panginoon, pinagkakatiwala namin ang lahat ng aming gawain, ng aming district, ang aming mga nanay, WECS. Pangunahan mo kami, Panginoon, sa aming gaganapin na gawain sa Wesley. Ikaw ang maitaas at patuloy na mapapurihan. Gayon din, aming Diyos, ang aming mga kabataan, patuloy po namin silang ipinagkakatiwala sa iyo. Nawa, Panginoon, ay manatili sa kanilang puso at kaisipan at na ikaw ang patuloy nilang kilalanin bilang Panginoon at tagapagligtas. Itanim mo sa aming mga puso ang aming paglilingkod sa iyo. At ang pananampalataya na itinanim mo sa amin ay patuloy na lumalim at lumago. Dalangin namin, Panginoon, ang aming mga kapatid sa mga pagkakataon na ito na nawalan man ng mga kanilang mahal sa buhay. Dalangin namin ang iyong pagyakap sa kanila sa mga pagkakataon na ito. At patuloy na iparanas ang iyong pag-ibig, pag-iingat sa kanila, ang iyong pagyakap sa kanilang buong pamilya. Gayon din, Panginoon, ang lahat ng leaders, Panginoon, sa aming ubasan, lahat ng mga pastors, pamilya ng mga pastor, patuloy po namin itong pinagkakatiwala sa iyo. Patuloy namin silang ipinagkakatiwala sa iyo. Ikaw ang patuloy na magbigay ng guidance and protection sa kanila, maging sa kanilang buong pamilya. At anumang paglilingkod na kanilang ginagawa, ikaw ang patuloy na maitaas at mapapurihan. Gayon din, Panginoon, ang lahat ng mga leaders sa aming bayan, sa buong bansa, maging sa buong mundo, patuloy naming pinagkakatiwala sa iyo. Ang darating na barangay at SK election, sa iyo namin itinataas. Ikaw, O Diyos, ang maglalagay at magtatalaga kung sino ang karapat-dapat. At pagkalooban mo sila ng katalinuhan, karunungan, mapagtagumpayan nila at magampanan nila ang tungkulin na ipinagkakatiwala mo sa kanila. Tinataas namin sa iyo ang aming bansa. Nawa patuloy na maranasan ang kapayapaan sa kabila, Panginoon, ng nararanasan namin na krisis, Panginoon. Patuloy po naming tinataas at ipinagkakatiwala sa iyo. Kami po ay nagpapasalamat. Muli, Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwala ang gawain na ito. Dalangin namin ang iyong paglilinis sa amin. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Nawa, Panginoon, ay gawin mong pure ang aming mga puso sa umagang ito. At mga salita mo, Panginoon, na aming pagbubulayan, magbibigay ng katuruan sa amin, paalala. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo. Patawarin mo kami kung minsan ay hindi namin nagagampanan. Kung minsan ay meron kaming pagkukulang sa iyo. Ngunit naniniwala kami na meron kaming Diyos na dakila, mahabagin, maunawain, at mapagmahal. At salamat dahil patuloy mo kaming iniibig
Sa iyo namin binabalik ang pinakamataas na papuri at pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Makipagbukasan po tayo sa pagbasa sa banal na kasulatan. Sa unang pagbasa, matatagpuan sa Lumang Tipan sa Exodus chapter 20, verse 1 to 4, and 7 to 9, and 12 to 20. Ganito po ang sinasabi. Ang 10 utos. Ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahen na anumang nilalang na nasa lupa, nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. 7. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ng pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na parurusahan ko ang sinumang gumamit nito ng walang kabuluhan. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. 12. Igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayon mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinigay sa iyo ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Huwag mong pagnanasaang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno, o anumang pag-aari niya. Nanginginig sa takot ang mga Israelita nang marinig nila ang dagundong ng kulog at tunog ng trompeta at makita ang kidlat at ang usok sa bundok. Nanatili silang nakatayo sa malayo. Nang lumapit sa kanila si Moises, sinabi nila, "Ikaw ang magsalita sa amin at makikinig kami. Huwag na ang Diyos at baka kami mamatay." Sinabi sa kanila ni Moises, "Huwag kayong matakot sapagkat sinusubok lang kayo ng Diyos. Nais lang niya magkaroon kayo ng takot sa Kanya sapagkat ayaw niya kayong magkasala." Sa pangalawa pong pagbasa, tayo po ay magsitayo. Matatagpuan po ang ating pagbasa sa Mateo chapter 21, verse 33 to 46. Ganito po ang mababasa. Ang talinhaga tungkol sa ubasan at mga magsasaka. Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga, sabi ni Jesus. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Binakuran niya ang ubasan, nilagyan ng pisaan at nagtayo ng isang tore. Pagkatapos, ang ubasan ay kanyang pinaupahan sa mga magsasaka at siya ay nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan,
ng ubas. Pinapuntahan ng may-ari ng ubas ang kanyang mga tauhan upang kunin sa mga magsasaka ang kanyang bahagi. Ngunit sinunggaban ng mga magsasaka ang mga tauhan. Pinugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Muling nagpadala ang may-ari ng tauhan. Mas marami kaysa unang, ngunit ganon din ang ginawa ng mga magsasaka sa mga ito. Sa kahuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Sabi niya sa sarili, marahil na may igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin siya upang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inihagis sa lalabas ng ubasan at pinatay. At tinanong sila ni Jesus, pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga taong iyon? Sumagot sila, papatayin niya sa kakilakilabot na paraan ang masasamang iyon at pauupahan ang ubasan sa ibang magsasaka na magbibigay sa kanya ng kanyang bahagi sa panahon ng pamimitas. Nagpatuloy si Jesus, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahangahangang pagmasdan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. Ang bumagsak sa batong ito ay magkakadurog-durog at ang mabagsakan nito'y magkakaluray-luray. Narinig ng mga punong pari at mga Pariseo ang mga talinhaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang tinutukoy niya. Siya'y dadakpin sana nila, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na si Jesus ay isang propeta. Pagpalain po tayo sa pagbabasa ng banal na kasulatan.
para po sa mensahe ng buhay, pinapakilala ko po sa inyo si Pastor Rose po, isang mission pastor po sa church po ng UMC San Rafael. Amen. Purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli po ay makakasama ninyo ako sa umagang ito para maghatid ng salita ng Panginoon. At ikinagagalak ko na ako ay muling naparito upang maghatid ng salita ng Diyos. And I believe na si Lord po ang may kalooban kung bakit ako ay nandito sa inyong harapan. Sino nga ba naman po ako kung hindi dahil sa Kanya ay wala po ako sa inyong harapan. Sabi nga po sa John 15 verse 5, I am nothing without Him. Tayo po ay manalangin bago po natin simulan ang pagbulay sa Kanyang mga salita. Pinupuri, pinapasalamatan ka namin, aming Diyos. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang gawain na ito. Maging ng iyong mga salita na aming pagbubulayan, patuloy mong gamitin ang iyong anak na magpahayag ng iyong mga salita. Pakapuspusin mo siya ng iyong banal na espiritu at tulungan mo siya, hayaan mo na maipahayag niya ang iyong mga salita. Itago mo siya sa iyong likuran. Ikaw ang patuloy na makita at maitaas sa kanyang buhay. At sa iyong mga anak na makikinig sa umagang ito, dalangin namin na buksan mo ang aming mga puso at kaisipan, espiritual na pandinig at pangunawa. At nang sa gayon ay maunawaan namin ang iyong mga salita, iyong mga mensahe na aming pagbubulayan sa umagang ito. Muli, Panginoon, sa iyo namin itinataas ang pinakamataas na papuri sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ano po ba ang kahalagahan kung bakit kailangan po natin na palaging i-meditate ang salita ng Panginoon? Sa kabila po ng magulong mundong ito, di ba po? Lalo na sa dami ng mga issues sa bansa natin, issues sa pamilya natin, sa mga kaibigan, circles of friends, sa mga katrabaho, ipinapaalala pa rin po sa atin ng Panginoon na tayo ay mahalaga sa Kanya. At ibinabalik niya tayo sa Kanyang mga pangako. Na kung saan bilang isang ama, mas alam niya kung ano ang mas makakabuti sa atin. At lahat naman po tayo ay dumaan sa pagiging teenager at naranasan po natin ang pagtutuwid ng isang ama or ng mas nakakatanda sa atin. At ipinapakita sa atin ng Panginoong Diyos ang kadakilaan niya at ang walang pag-iingat niya. Sa paggabay niya sa mga Israelita, doon po sa aklat ng Exodus, ginabayan niya ang mga Israelita na makalabas at makalayo sa pagpapahirap ng mga Egyptians. Hanggang sa sila ay makarating po sa bundok Sinai. At doon po, nakipagkasundo siya sa mga Israelita sa pangunguna ni Moses. At doon po niya ipinagkaloob ang 10 utos para sa mga Israelita, na kung saan ito po ay nananalaytay mula sa kanununuan natin hanggang sa panahon po natin ngayon. Sabi po na dyan sa verse 7, sa sinasabi ni Haring David tungkol sa batas ni Yahweh, sa aklat ng Awit 19 verse 9, sabi niya dyan sa verse
7. The law of the Lord is perfect, converting the soul. Perfect. Ibig sabihin, walang labis, walang kulang. At ito ay nakakapagbigay ng kalakasan sa atin, kalakasang spiritual. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Ano man pong ipinapahayag ng Diyos ay meron po itong katiyakan. Si Moses po, sino nga ba naman si Moses para magbigay ng utos sa mga Israelita? Bakit siya pinapakinggan ng mga tao? Hindi nga siya mahusay makipag-communicate, di po ba? Yun yung isa sa kahinaan ni Moses noong mga panahon na yun bago siya italaga ng ating Panginoon, na hindi siya magaling magsalita. Hindi siya magaling makipag-communicate sa mga tao. Paano niya sasabihin sa halos 3 milyon na Israelites ang pahayag ng Diyos? Paano niya ipapahayag sa mga Israelites ang mga salita na nais sabihin ng ating Panginoon? But because of God, naging matagumpay siya sa pangunguna niya sa mga Israelites mula sa pagpapahirap ng mga Egyptians sa pamamagitan ng ating Panginoon. At mula po sa higit na 430 years na paninirahan ng mga Israelita sa Egypt, at another 40 years na pag-travel nila sa wilderness. At finally, narating nila ang bundok Sinai. Pero hindi po yun yung final destination nila. Sa kanilang paglalakbay, nung marating nila ang bundok Sinai, ano nga ba ang naganap doon sa bundok Sinai? What's important about Mount Sinai? At alam naman natin na dito ipinagkaloob ni Yahweh ang 10 Commandments kay Moses. Since hindi naman yun yung final destination nila, way back po nung si Moses ay unang na-encounter niya si Yahweh, doon sila sa bundok ng Sinai, unang nagkaroon ng encounter. Kung matatandaan po natin, yun sa burning bush, doon po yun sa bundok ng Sinai nangyari. Na kung saan ipinangako ng Panginoong Diyos na ilalabas niya ang mga Israelita mula sa Egypt sa pamamagitan ni Moses. Sabi ni Yahweh kay Moses sa Exodus chapter 3 verse 12, "Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan," sabi ng Diyos. At yun po ang kasunduan nila before po naganap ang pangunguna ni Moses sa mga Israelites na ilabas sila mula sa pagpapahirap ng mga Egyptians sa bundok ng Sinai. Kaya po naipahayag ni Haring David na ang batas ng Diyos ay perfect sapagkat nagbibigay ito ng kalakasan, nagkakaroon ng panibagong pag-asa ang mga Israelita. Ang pahayag ng Diyos ay tunay, totoo, may katiyakan. At si Moses, hindi naman po siya matalino at hindi rin naman po siya mahusay makipag-communicate. Isa lamang po siyang tagapagpastol ng kawan ng kanyang biyanan. At hindi naman siya ganon katalino. Hindi siya ganon karunong sa pag-lead ng napakaraming tao. Pero pinagtagumpay siya ng ating Panginoon upang pangunahan ang mga Israelita na ito. At pwede rin po itong mangyari sa atin. Maaring during our school days, like for example sa akin,
Hindi naman po ako laging honorable mention sa school namin at wala din akong awards na natatanggap. At maybe we may not be famous at hindi rin tayo paborito ng lahat. Pero sa Panginoon, kapag sinunod natin ang kanyang utos, we might be one of His favorite. Amen po ba? Amen. At ikalawa po na sinasabi, the statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. Nararamdaman po ba natin yung pagre-rejoice sa ating puso sa pagsunod natin sa mga utos ng Diyos? Nararamdaman po ba natin yung saya sa ating mga puso sa pagsunod natin sa utos ni Yahweh? Which is, hindi ko na po iisa-isahin yung 10 utos sapagkat alam ko naman po na alam na po natin yon. Na kung saan, halos ito ay patungkol sa pag-honor sa ating Panginoon, tungkol sa pag-honor sa ating parents, pangpamilya, di ba po? Patungkol sa pagpapakatao at patungkol sa relationships, di ba po? May nabanggit po doon tungkol sa husbands and wife. At may nabanggit din doon tungkol sa pagsisinungaling. At sa hindi mo dapat na pagnanasa sa mga hindi mo naman pag-aari. At imagine po natin yung buhay natin na nabubuhay tayo na wala tayong utos na sinusunod. Siguro po magulo po yung buhay po natin po, no? Siguro po magulo ang mundo. Ikatlo po, the commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Yung sa pamamagitan ng kanyang mga utos, nagkakaroon tayo ng kaliwanagan, ng guidance, at yung tagubilin ni Yahweh sa atin ay nagbibigay ng hustong pangunawa. Ikaapat po, the fear of the Lord is clean, enduring forever. Yung pahayag po ni Apostol Pablo sa aklat ng Filipos chapter 3 verse 14, sabi niya doon, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Sinasabi niya na dahil sa pakikipag-isa niya kay Kristo, handa siyang talikuran yung mga bagay na pinapahalagan niya noon. At ano ba yung mga pang-physical na bagay na mas pinapahalagahan noon ni Apostol Pablo nung hindi pa niya nakilala ang ating Panginoon, nung hindi pa siya nakipag-isa kay Kristo, nung hindi pa niya tinanggap si Kristo sa buhay niya bilang kanyang Panginoon at kanyang tagapagligtas. Di ba po nabanggit doon sa aklat ng Filipos na sabi niya, ipinagmamalaki niya na siya ay tunay na Israelita. Ipinagmamalaki na siya ay totoong Hebreo. At di po ba sa kultura ng mga Hebreo, ang mga pag-circumcise, ibig sabihin ay bahagi ka na ng kautusan at natupad mo na ang kautusan ng Diyos. At yun yung ipinagmamalaki niya, na circumcised na siya at kinikilala niya ang kanyang sarili na siya ay isa ding paraseo. Kinikilala niya ang kanyang sarili na matuwid. Kinikilala niya yung sarili niya na masugid siya na tagapagsunod ng kautusan. Pero mayroon pa palang mas higit doon. Dahil sa pakikipag-isa niya kay Kristo, naisip niya, na-realize niya, na hindi pala itong mga physical na pang-physical na pinapahalagahan niya, hindi pala ito yung batayan ng pagiging tunay na matuwid. Yung hindi porket na masugid na siyang tagasunod ng kautusan, ay maituturing na siyang matuwid. Sapagkat inaamin din naman po niya sa kanyang sulat na masugid nga siyang naging tagasunod ng kautusan, inuusig naman niya ang kautusan.
So, hindi pure yung pagsunod niya nung hindi pa niya nai-encounter si Kristo sa buhay niya. Pero nang dahil sa pakikipag-isa niya kay Kristo, doon niya napatunayan na ang kanyang pagiging matuwid pala ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi ang pananalig kay Kristo. Sabi nga po niya sa verse 9, ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun yung na-experience ni Apostol Pablo, na naging masugid na tagasunod siya ng kautusan, pero wala naman pala siyang pananalig kay Kristo. Yun yung unang na-experience ni Apostol Pablo. Kaya, di po ba, sa kasaysayan ng kanyang paglilingkod, merong sitwasyon sa kanyang buhay na inuusig niya ang mga Kristiyano noon at ipinapapatay pa niya ang mga tagapagsunod ng ating Panginoon Jesus. Pero, nung ma-encounter niya si Jesus Christ, mas higit pa pala doon. Mas naunawaan niya, nagbago yung pananaw ni Apostol Pablo. Nagbago yung paniniwala niya. Sabi sa verse 10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Umaasang ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Sabi pa niya, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Kaya handa niyang iwanan at talikuran ang dati niyang pinaniniwalaan. Maaring dumaan din po tayo doon sa first stage na pinagdaanan ni Apostol Pablo. Sapagkat marami pong mga Christian na kiniklaim nila na Christian sila, pero deep inside, hindi naman nakikita sa uri ng pamumuhay. Kung minsan halos lahat ng pagkakawang gawa, ginagawa na natin. Halos lahat ng pagtulong sa mahihirap, ginagawa na natin. Halos kalahati na ng kayamanan natin, dinodonate natin dahil sa pag-aakala natin sa mga bagay na yon. Ayun ang matuwid para sa ating Panginoon. Akala natin, yun kasi ang standard natin di ba po? Sa mga paggawa natin ng mga bagay na yun, akala natin, yun ang matuwid para sa Panginoon. Kaya po nawa, dumating din yung panahon na ma-encounter natin si Kristo katulad ng pag-encounter ni Apostol Pablo kay Jesus Christ, na ang pagiging matuwid pala ay buhat sa Diyos. Ang pagiging matuwid pala ay buhat sa pananampalataya kay Kristo, sa pakikipag-isa kay Kristo. At hindi katanggap-tanggap sa ating Panginoon na ginagawa natin ang lahat ng kabutihan pero hindi naman natin siya kilala sa buhay natin. Para ka lang bumibili ng Android phone na walang data, di po ba? Walang signal, walang connection. At magkaiba po ang standard ng tao sa standard ng Diyos pagdating sa pagiging matuwid. Sapagkat po sa mga tao, para sa atin, gumawa ka lang ng mabuti, matuwid ka na. Pero para sa Panginoon, tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At itinuturing niya tayong matuwid. At ibinigay pa nga po niya sa atin ang karapatan bilang kanyang mga anak dahil sa pagtanggap natin sa Kanya bilang ating Panginoon at ating tagapagligtas. Sabi po dyan sa verse 9, the judgment of the Lord are true and righteous altogether.
Isang halimbawa po nito ay yung sa talinhaga patungkol sa magsasaka. Sa aklat ng Mateo chapter 21 verse 33 to 46. Sa ibang translation, sabi diyan, the parable of the wicked vine dressers. Sa iba naman, the parable of the tenants. Sa iba naman, the parable of evil farmers. Pero sa Tagalog na lang po tayo. Mas madali po kasing may express. Na kung saan, dito sa aklat ng Mateo chapter 21 verse 33 to 46, isa po itong talinhaga doon sa isang may-ari ng ubasan. Na tinanim naman niya ito ng ubas, binakuran niya yung palibot nito, at humukay siya roon ng isang pisaang ubas, at nagtayo ng isang mataas na bahay bantayan. Pagkatapos, pinaupahan niya iyon sa mga magsasaka at pumunta sa malayong lupain. Ayan, dumating ang panahon ng anihan, nagpadala siya ng tauhan para kunin ang kanyang bahagi. Pero anong ginawa ng mga magsasakang ito na ipinagkatiwalaan niya lamang sa kanyang ubasan? Sinunggaban ng mga magsasaka ang kanyang mga tauhan at inutusan na patayin. Binugbog, pinatay at pinagbabato itong mga tauhan ng may-ari ng ubasan na ito. Pangalawa, nagpadala ulit yung may-ari ng ubasan ng mas maraming tauhan. Pero ganon din yung ginawa ng mga magsasaka na ito. Panghuli, yung anak naman na niya mismo ang pinapunta niya sa kanyang ubasan. Pero anong ginawa ng mga magsasaka na ito? Katulad ng ginawa niya doon sa una at sa ikalawa, pinatay din niya yung anak, pinatay din ng mga magsasakang ito yung anak ng may-ari. Dahil iniisip nila na yun yung tagapagmana, maaring sila ay mawalan na ng sasakahan. Di po ba? Nagpapakita ng pagiging makasarili itong mga magsasaka na ito na ipinagkatiwala lamang sa kanila yung ubasan na yun, pero inari na nilang sa kanila. Tapos nung dumating yung panahon na bumalik yung totoong may-ari at kukuha lamang siya ng bahagi niya mula doon sa mga ani sa kanyang sakahan. Ganon pa ang ginawa ng mga magsasakang ito sa mga tauhan niya. Ang tanong ni Jesus sa kanyang mga alagad, ano kaya ang gagawin ng may-ari ng ubasan sa mga magsasakang ito? Sagot ng mga alagad, papatayin niya sa kakilakilabot na paraan ang mga magsasaka. Pero, what if kung tayo po yung tinanong po, no? Ano po kaya ang maaari nating gawin doon sa magsasakang ito? Na ipinagkatiwala lang natin sa kanya yung lupain natin, pagkatapos ganun pa yung ginawa niya sa atin. Kung sa atin po mismo, tinanong ang tanong na ito, ano kaya ang gagawin natin? In reality, ano ang gagawin mo? Malamang, di ba po, mag-file ka ng case? Di ba po? Anong case po ba? Anong kaso yung pwede nating i-file laban sa magsasakang ito? Di ba po, no? I'm not sure po kung ito po yung right case or term. Sinearch ko lang po sa Google. Sabi niya, forcible entry at unlawful detainer ay marapat na maisampa sa loob ng 1 taon mula nang ang nasabing tao ay napagkaitan ng kanyang karapatan sa posisyon sa nasabing ari-arian. Pero hindi ko pa po na-try na maka-encounter ng ganitong case, di ba po, no? Yung pinatay pa yung mga tauhan mo, pati yung anak mo, nakaisa-isa na nga lang, pinatay pa. Kahit naman po sino, di ba po, no, manggagalaiti. Di ba po, no? Manggagalaiti sa galit. Pero nais pong ipakita sa atin ng Panginoon ang kanyang pag-ibig. Kung tayo, ganun yung maaari nating gawin. Ganun yung maaari nating gawin laban doon sa magsasaka na iyon. Pero ang sabi ng Diyos,
nang ipinagkaloob niya ang kanyang anak na si Kristo para sa kabayaran ng ating mga kasalanan, ay wala pong kapantay ang kanyang pag-ibig. Pinalaya niya tayo mula sa pagpapahirap ng mga kaaway. Iniligtas niya tayo mula sa kaaway. Pinatawad niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Ginawa iyon ng Panginoon dahil tayo ay mahalaga sa Kanya. Maaring yun yung maging actions natin, pero para sa Panginoon, ang sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ba ninyo kailanman nabasa sa kasulatan, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siya ring naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at kahanga-hanga sa ating mga paningin. Lagi po nating tandaan na ang batas ng Panginoon ay perfect, sure, tama, pure, malinis, totoo, at righteous. Purihin po ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Paghahandog po. Ang taong magbigay ay lalong yumayaman. Ngunit pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan at hindi ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Awitin po natin ang We Are an Offering. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyo po namin itinataas ang mga kaloob na ito ng iyong mga anak. Nawa, Panginoon, ay basbasan mo ito, patuloy na magamit sa pagpapalago ng iyong ministeryo. Dalangin namin, patuloy na maranasan ng iyong mga anak ang rumaragasang pagpapala na nagmumula sa iyo. Pagpalain mo, O Diyos, ang lahat ng source of income, mga pangkabuhayan, mga pananim, pagpalain mo ito, Panginoon. Nang sa gayon, patuloy na matugunan
ang pangangailangan sa bawat tahanan na mayroon kami, gayon din, O Diyos, sa iyong panambahan. Muli, Panginoon, sa iyo namin ipinagkakatiwala, sa iyo namin binabalik ang pinakamataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Awit ng pagtatalaga at pasasalamat. Awitin po natin, My Hope is Built. Tayo po ay manalangin. Patuloy po kaming dumudulog sa iyong harapan, aming Diyos, naninikluhod at patuloy na nagpapasalamat sa iyong kadakilaan at sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong mga salita na ipinamana mo sa amin. Nananatili itong paalala sa amin. Nananatili ito sa aming puso at kaisipan. Sapagkat kung gaano mong iningatan ang mga Israelita sa panahon ng aming kanunuan, magpasa hanggang ngayon ay tinatamasa namin ang iyong kadakilaan. Ang iyong mga utos ay patuloy naming kinikilala at patuloy naming sinusunod. Tunay nga, Panginoon, na ang iyong mga salita ay mayroong katiyakan. Ang iyong mga salita ay totoo. Ang iyong mga salita ay pure. Kaya, Panginoon, dalangin namin na patuloy mo kaming pagkalooban ng pure na puso, nang sa gayon ay patuloy ka naming maitaas sa aming buhay at magamit namin ang aming buhay upang makapaglingkod sa iyo.
Sa iyo namin pinagkakatiwala ang aming mga pamilya, maging ng aming mga mahal sa buhay na hindi man namin nakasama sa mga pagkakataon na ito. Ang aming mga kapatid na saan mang dako sila naroon sa mga pagkakataon na ito. Dalangin namin ang pag-iingat na nagmumula sa iyo. Maging ng iyong mga anak na nakaranas ng karamdaman sa mga pagkakataon na ito, itinataas po namin sila sa iyo. Maranasan ang pagpapagaling na nagmumula sa iyo sapagkat ikaw, O Diyos, ang nagpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo. Salamat dahil palagi mong pinapaalala sa amin na mayroon kaming Diyos, mayroon kaming Kristo na sa pamamagitan ng aming pakikipag-isa sa Kanya, sa pamamagitan ng aming pagtanggap kay Jesus Christ bilang aming Panginoon at aming tagapagligtas. Itinuring mo kaming matuwid, kami ay nilinis mo na, pinatawad mo lang mula sa aming mga pagkakasala. At ibinigay mo na sa amin ang karapatan bilang iyong mga anak at bilang mga anak mo, kabahagi kami sa iyong kaharian. Kaya salamat dahil patuloy mo itong ipinaparanas sa amin. Nawa sa aming pag-uwi ay maranasan namin ang kagalakan sa aming mga puso at maisabuhay namin ang iyong mga mensahe. Patuloy na manatili sa aming puso at isipan. Sa iyo namin pinakakatiwala ang mga gawain namin sa mga susunod na araw, ang kalakasan na nagmumula sa iyo. Siyang patuloy na maging pundasyon upang kami ay magkaroon ng dahilan upang magpatuloy. Sa iyo kami nagtitiwala. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming buhay. Ito ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. At ngayon naman ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang kadakilaan, ang pag-ibig, ang pagpapatawad sa mga kasalanan, at ang buhay na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Yan, good morning po sa ating lahat. Happy Sunday po. Salamat po sa Pulido family, sa ating mga bulaklak. Next week po, ang si Sumagi family and Yustaki family po ang mag-o-offer ng bulaklak. Meron po tayong mga fund ng kabataan, yung chips. Sa mga gusto pong bumili, nandoon po sa likod. 50 pesos po. Yan, dahil hindi po kompleto yung kabataan ngayon, next week po magpa-practice sila. Yan, salamat po, happy Sunday. Kamayan po natin ang ating mga kapatid.